Dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Learning Competency 1C, nakapaglalapat ng mga sariling kilos ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Sa mga nakaraang talakayan ay natutuhan natin na ang bawat tao ay may dignidad na kailangang kilalanin. Natutuhan din natin na ang pagkilala sa dignidad ng kapwa ay naipakikita sa pamamagitan ng paggalang sa bawat isa ng pantay-pantay at walang kinikilingan sa kabila ng pagkakaiba ng estado sa buhay, pinanggalingang bansa, relihiyon, kultura at iba pa. Ngayon naman ay panahon na ng paglalapat ng mga natutuhan natin sa pamamagitan ng pagsasakilos, ng pagkilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa sa pamamagitan ng paggalang. Ang paggalang o respect, ang pagpapahalagang kailangang malinang sa haraling ito. Ito ay mahalaga para maisakilos ang pagkilala sa dignidad ng bawat isa. Ano nga ba ang mga kilos na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng sarili? Kung iginagalang mo ang iyong sariling dignidad, gagawin mo ang mga sumusunod na kilos. Una, pag-iwas sa samang bisyo. Halimbawa, hindi pagsubok o pagtikim sa alak, paninigarilyo, o droga kahit niyayaya ng mga kaklase o barkada dahil ayaw mong masira ang iyong katawan at pagkatao. Pangalawa, pagkilala sa sariling damdamin at paggalang dito. Halimbawa, kapag nakararamdam ka ng lungkot o galit, ipinahahayag ito sa mahinahong parehas nang hindi nakasasakit sa iba dahil ang maayos na pakikipag-usap ay nagpapakita ng respeto at nakatutulong ito upang mas maunawaan ng iba ang ating nararamdaman. Pangatlo, pagtanggap sa sarili kahit may kahinaan. Halimbawa nito ay inaamin mo na hindi ka magaling sa isang bagay gaya sa numbers o math. Tinatanggap ito at nagsisikap kang matuto dito at hindi ikukumpara ang sarili sa iba. Gumagawa ka ng paraan para ma-improve ang iyong sarili. Pang-apat, pagtitiyaga sa pag-aaral at pagsisikap na maging mabuting tao. Halimbawa, patuloy na pumapasok at nag-aaral ng mabuti kahit maraming pagsubok sa bahay o kakulangan sa gamit dahil gusto mong mapaunlad ang iyong sarili at magkaroon ng magandang kinabukasan. At panglima, pagpapatawad sa sarili sa mga pagkakamali at pagbangon mula rito. Halimbawa, matapos makakuha ng mababang grade sa isang subject, hindi mo pinababayaan o sinisisi ang iyong sarili. Sa halip ay nag-aaral at nagsisikap kang muli para makabawi. Ano naman ang mga kilos na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng pamilya? Una, pagsunod at paggalang sa magulang o nakatatanda. Gaya ng pagsasabi ng po at opo, hindi pagsagot ng pabalang kapag pinagsasabihan, at pagsunod sa mga bilin kahit hindi sang-ayon minsan. Pangalawa, pagtulong sa gawaing bahay kahit hindi inuutusan. Kaya ng pagliligpit ng pinagkainan, pagwawalis o paglilinis ng bahay ng kusa kahit hindi sinasabi ni nanay o tatay. Sa simpleng mga kilos na ito ay makatutulong tayo sa ating mga magulang na mapagaan ang kanilang buhay. Pangatlo, pakikinig kapag may problema ang pamilya. Halimbawa, pakikinig kay kuya habang nagkukwento ng problema niya sa school o kay mama kapag pagod siya galing sa trabaho. Ang pakikinig sa sinasabi ng bawat isa ay nagpapakita ng paggalang. Pang-apat, paghingi ng tawad kapag nagkamali sa loob ng bahay. Halimbawa, paghingi ng sorry kay mama matapos sumigaw o magmaldita at pag-ako ng pagkakamali ng bukal sa loob. Panglima, pagpapakita ng pagmamahal gaya ng pagyakap, pag-alala at pagbati sa mga mahahalagang okasyon ng kanilang buhay gaya ng kaarawan, anibersaryo at iba pa. Ganyan din ang pagyakap kay Lola tuwing umaga o pagbati ng ingat po sa aalis na kapamilya. Ano naman ang mga kilos na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kapwa? Una, paggalang sa opinyon at paniniwala ng iba. Halimbawa nito ay hindi pagtatawanan ng kaklaseng may ibang sagot o paniniwala sa recitation. Sa halip, pakinggan ito ng may respeto. Pangalawa, hindi pagtutukso o panlilibak o pambubuli.
Halimbawa nito ay hindi ka sasali sa grupo ng nanunukso sa kaklase na may kapansanan o kakaibang kilos dahil naniniwala kang bawat isa ay may dignidad kahit ang mga may kapansanan. Pangatlo, pagtulong sa nangangailangan kahit hindi ka hinihingian. Halimbawa naman nito ay pagtulong sa kaklaseng nahulog ang gamit o hindi maintindihan ang aralin kahit hindi kanya tinatawag. Pang-apat, pakikinig ng mabuti sa kaibigan, kaklase o guro. Maipakikita ito sa pamamagitan ng hindi pag-iingay o paggamit ng cellphone habang nagsasalita ang guro o kaklase o habang kausap mo ang iyong kaibigan. At panglima, pagpapasensya sa mga pagkukulang ng iba. Halimbawa nito ay hindi agad nagagalit kapag may nakabangga sa iyo sa hallway o nakaapak sa iyong paa. Sa halip ay inuunawa na baka hindi sinasadya. Sa pamamagitan ng mga simpleng kilos na ito ay naipakikita ang paggalang sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Salamat sa pakikinig. Nawa ay may natutuhan ng bawat isa. Hanggang sa muli, paalam!